Nako, dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang press con ni Auntie Claire tapos segue ho tayo sa usap-usapan sa mundo ng social media na di umano etong si Ralph Recto ang acting president. Ngayong hindi nakikita na sambayan ng Pilipino itong si Marcos Jr. Dahil maraming kumakalat na mga bali-balita na di umano merong problema sa kalusugan itong si Marcos Jr. Di ho sila naglalabas ng medical bulletin kaya hindi ho nagkakaroon ng kalinawan ang sambayan ng Pilipino kung ano na nga ba ang estado ng kalusugan nitong si Marcos Jr. Pero bago ang lahat ng yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Unahin na ho natin balagbagin itong si Auntie Claire. Game! Na yan ay ibabato ko na po mismo kay Secretary Chris Roque. Nako. Dahil wala pa pong naibaba sa atin na impormasyon patungkol po dyan. Hindi mo ba ito kayang gawin o bantayan din ng LGUs? Kasi mga palengke ito na maano yung palengke na pambayan. Pambayan. Hindi ito yung nasa supermarket na mga gaya ng binigay na listahan sa amin. Kaya nga po, Ano nga ho kasi yan pagkapalengke, pwede na yan kahit yung mga local government official. Di na kailangan si Secretary Roque pa ang pupunta dyan sa mga barangay, bayan-bayan para mag-inspection, di ba? Kaya ng kumpasan yan ng Malacanang. Pero ang problema, dahil nga mga bangag sila, di ba? Anong napapala na sambayan ng Pilipino sa mga kapalpakan ng administrasyon. ibibigay ko po sa inyo ang patungkol po dyan once na nakausap ko po si Secretary Chris Roque patungkol po dyan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Let Narciso DZRH. Yusek, ang Senado at ang Kamara kasado ng bumalangkas ng bayanihan 3 measure katulad ng ipinatupad noong COVID pandemic. Para daw sa agaran at pangmatagalang solusyon dito sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinusuportahan po ba ng Pangulo itong hakbang na ito? Katulad po sinabi natin, kailangan po di makita natin kung ano po yung pinakadetalye ng bill at lahat po na maaari makatulong sa ating mga kababayan, yan naman po ay tutugunan at sasang-ayunan ng ating Pangulo. Pero may mga nangyayari bang konsultasyon, halimbawa through PLLO at sa legislative para mas mapabilis or kung may inputs ang executive na dapat maisama doon sa bill? Sa ngayon po ay iniintay lang po natin kung ano ba yung mga version nila. Kasi mabilisan dapat ito. Mas maganda po kung mas mapapabilis nila para po mapag-aralan maaga, para po ma-implement sa pinakamabilis sa pagkakataon. Sunod na tanong mula kay Sammy Denilla, Business Mirror. Good afternoon. Follow-up lang po dun sa tanong ni Ms. Let. Bali, yung Bayanihan 3 po ba, kasama po siya sa i-discuss ng uplift committee bukas? I-remind ko po, kasi maganda Nako! pong pag-usapan po talaga yan. Kaya lang sabi po natin, sa ngayon po, wala po tayong update kung meron silang version na naibigay sa Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat ng suggestion nila ay open ang Pangulo para pag-aralan. Bali, clarify ko lang, hindi pa po siya nadi-discuss ng economic managers kung anong potential impact at saka kung saan pwedeng kunin yung funding for that Bayanihan 3 bill. Sa ngayon po, katulad ng pag-meeting namin kanina, pinag-uusapan po talaga ay supply ng oil, ang presyo ng produktong petrolyo, paano pa yung mga ayuda na maibibigay sa ating mga kababayan, sa mga magsasaka. So, dun po sa ngayon, ang tutok ng ating pamahalaan. Last na lang for my part, ma'am. Yung ano po kaya yung pwedeng topic na pag-uusapan ng uplift committee tomorrow? Sabi po ng Secretary, Kung gaano na karaming pulbur na sinisinghot ni Marcos Jr. ngayon, yun ang pag-uusapan nila. Wala silang pag-uusapan dyan. Siguro kung kumikita ba yung mga kaibigan nating oligarko? Ha? Magkano na kinikita nitong kaibigan natin na to ng may-ari ng malaking kumpanya na langis? Paldo-paldo ba sila? O yung maleta, hihanda na nila. Ganun lang naman yung pag-uusapan nila dyan. Alam naman kukontrolin nila presyo. Alam naman kakastiguhin nila itong mga nagtataas ng presyo na to. Hindi nila gagawin yan. Kaibigan nila lahat yan. Oh. Ano sabi ni Saldico dito kay Lisa Araneta Marcos? Di umano. Siya yung mga nangingialam pagdating sa asukal, bigas, sibuyas. Yes, si Lisa. Di umano, sabi ni Saldico dun sa kanyang video. Tapos dito sa napakalaking oportunidad na to sa kanila, oportunidad to sa kanila yan. Wala naman silang pakialam sa sambayanan.
Sa damdamin ng mga ordinaryong Pilipino. Kahit na mahirapan ng lahat, basta kumita yung mga kaibigan nilang oligarko at bilyonar. Dahil yan ang popondo sa 2028 para sa kanilang mga kampanya. Di para sa kanilang mga caravan. Pagka nagkaroon ng kampanya sa 2028, pagka election na season na, paldo-paldo pa rin sila. Kahit hindi manalo si John Vic Remulla, basta kompleto yung mga campaign na donation. Pagkahati-hatian ho nila yan, sigurado. Secretary Tess Lazaro, pag-uusapan po nila yung naging meeting nila with Iran, Ako? sa bansang Iran. So, baka ibibigay po niya marahil ang detalye patungkol po dito. Para doon sa mga kababayan nating umaasa na kahit pa paano bababa na yung presyo ng mga produktong petrolyo, hindi ho naging matagumpay ang usapang pangkapayapaan ng Amerika at ng bansang Iran. Kaya ito mga mga kaibigan ng administrasyon na to, tuloy-tuloy lang ho sila sa kanilang kaligayahan ngayong mga panahon na to. Dahil kasunod ng balita na yan na hindi naging matagumpay ang usaping pangkapayapaan, muli hong sumipa ang presyo ng langis, at yung ibang mga stocks nagbaksakan ng presyo. Noong nagkaroon ng pistok, nagliparan. O ngayon nagbabaksakan na naman. At yung presyo ng langis lumilipad na naman ulit. Kasi yun ang bumaba tapos nagtaasan yung iba. Dito naman, tumaas yung langis o yung iba naman nagbabaksakan. Dahil nga dito sa napakalaking balita ho na to, kagabi pa ho ata ito mga kababayan, di ho natin nakita. Kasama po kaya doon yung projections ng kung magiging extended pa po yung Middle East crisis? Kung, Yung again? economic projections, kung ma-extend po yung Middle East crisis. Middle East crisis. Hanggat hindi po natatapos yung gulo sa Middle East, may crisis sa Middle East. Nga po. So definitely, kung ano pa yung pwedeng gawin para mas ma-lessen ang impact ng oil crisis dito sa Middle East, yan naman po yung pinag-uusapan. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, yung mandate po ng ICI said it should prioritize infrastructure projects and flood control projects within the last 10 years. Kasama po ba yun sa final report ng ICI considering na hindi pa po siya public document, hindi pa open po? Mas maganda po siguro kung maitatanong niyo po mismo, nagbibigay tayong respeto sa Ombudsman at saka sa DOJ kung saan po isinimite ang report ng ICI. But since naipasa na po sa OP, nakita po ba ng Pangulo na kasama ito sa report nila? Wala tayong masasabi dahil binibigyan po natin ng respeto ang Ombudsman at ang DOJ. Kung kinakailangan nilang magsalita patungkol po dito, sila na po ang binibigyan ng authority to tell something about that. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang din po doon sa ICI report because Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahuhudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino Yan. ba ang nanghudas? Teka lang, bago mo sagutin yung hudas, sagutin mo muna yung full disclosure. Kaya yan ang problema sa'yo, ante, yung mga importanteng detalye. Walang kwenta yung hudas-hudas na yan. Nasaan na yung report ng ICI? Pambihira. Sino ba ang nanloko? Sana po, kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, Fake news. Ante Claire ha, fake news yan, hindi totoo yan. Na nag-umpisa ang Ghost Project 2022. Hindi, na napakalaking kasinungalingan. Doon sa oral argument sa Korte Suprema, nagkalitaw-litaw, nung pagpasok ng administrasyon na to, 2023, doon sumipa yung mga unprogrammed appropriation.
At kung meron mang ghost project noong 2022, anak ng toko idea papalusutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sigurado, ginamit na yan nung nagdaang kampanya laban dyan sa amo mo. Dahil kasama siya ni VP Sara. At ginamit na yan ng mga makakaliwang grupo, dilawan pinklawan, panlaban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa loob ng 6 na taon, AJK lang ang kanilang ika nga paulit-ulit na banat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin nyo ba kung merong ghost project sa panahon ni Tatay Digong ay ang liliwanag ng mata ng mga dilawan at pinklawan na yan, hindi nila makikita. Yan ang sinasabi na yan ni Ante. Sinungaling. Nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang 2025 Labasin nyo yung report. ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. Fake news. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, Pero para makita yan, ibig sabihin may report na, may ginawa ang ICI, yung comprehensive report, yun ang kailangan. Ano yun? Numero? PowerPoint presentation? ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies. Bakit hindi isa publiko? Pera naman na sambayan ng Pilipinong pinag-uusapan dyan, bakit hindi isa publiko? Kung ano yung findings ng ICI, Mag-iimbestiga patungkol dito. So tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on the final report of the ICI. Opo, depende na po sa kanila yan. So respeto po sa kanila dahil sa kanila po yun. But President Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po, ang Ombudsman po ay independent body. Follow-up question mula kay Raulo ka Ang ba? DOJ, Independent. ibibigay po natin sa authority, no? I'm not... Lakas ng tama nitong alin na to. Ang DOJ kontrolado ng executive, kontrolado ni Marcos Jr. Pagka sinabi ni Marcos Jr., ibigay niyo yung report na yan sa sambahin ng Pilipino yan. Kailangan makita ng ating mga kababayan yan. Anong DOJ bibigay natin DOJ? Ka ba presidente para magdesisyon ng ganyan? I'm not saying na ibibigyan ng authority, pero sa discretion na po yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Ayun nga po yung itatanong ko sana. To reiterate Tristan's question, will the President endorse the full disclosure of the ICI report? Yan. DOJ being under the executive. Nako, Nasa yari ganyan. DOJ na po yan. Nasa discretion po nila yan. Okay. Ma'am, sorry, last. Balikan ko lang po yung tungkol sa Iran and the Philippines agreement to allow safe passage sa Strait of Hormuz. Ma'am, how exactly will that improve the supply situation of petroleum in the country? Kasi po parang, like Tristan said, it's a diplomatic win. Yes, I think we can all agree on that. But the bottom line is, ang concern po ng tao, una, presyo. Kung hindi pa po ma-improve ang presyo, how exactly will that improve supply? Una-una po, nagiging problema ang hindi pag-allow na makaraan sa Strait of Hormuz. At yan po, kapag hindi po nadaanan, alam po natin na mahihirapan tayo makakuha ng supply. So kung tayo po ay nabigyan na ng pagkakataon na makadaan ng walang restriction at walang pagpigil, alam natin ang epekto nito. Mas madali, mas mabilis na makakakuha ng supply ng petrolyo. Ma'am, how exactly does that work? May ano ho ba? Parang may toll plaza? May toll gate ba? O, may Pilipino ba dyan? Pilipinas ba papunta yan? Paraanin. How does that work? So definitely, bago lumabas yan, kasi meron nga tayong Terran and Marina authorities, makikipag-ugnayan po yan para malaman nila kung ano yung Philippine flag vessel na dadaan. Do we have numbers kung sa ngayon po, 50 days ang supply ng fuel natin eh. Meron ho ba tayong datos kung ilang araw ang pwedeng idagdag ng agreement na ito sa supply situation ng bansa? Ulitin natin, mamaya pong alauna, makakasama po natin si Secretary Sharon Garin para sa mas detalyeng report patungkol po dyan. Salamat po. Huling tanong mula kay Marisol Alili, TV5. Ma'am, quick follow-up lang dun sa ICI. May nabanggit po kasi kanina si Mayor Magalong na may natatanggap pa rin daw po siyang mga information na until now, meron pa rin daw ilang mga personnel ng ICI yung hindi pa rin daw nabibigyan ng sweldo.
hanggang ngayon. Any comment po? Nasaan na yung pondo? Ano, ninenok na naman ng mga magnanakaw sa Malacanang, ganon? Pati sweldo nung sa ICI, di ba pinondohan naman yan? Ang budget po ay matagal na nasa ICI. Hindi na po hawak ng Office of the President kung na mapapasweldo ba o hindi napapasweldo ang mga ICI workers. Nasa kamay na po yan sa pamumuno po ng ICI. So mas maganda po yan, siguro bigyan natin ng konting legal advice. Kung meron po silang hindi na pagkakasunduan, syempre unang-una po kausapin muna yung liderato. At kung hindi tumutugon, ayaw man natin gawin to, pero pagka legal na proseso, magbigay ng demand letter. Pero I doubt na hindi makikipag-ugnayan si Justice Reyes patungkol po dyan. Nandyan po sa kanila ang budget. Thank you, sir. Wala lang tanong. Parang merong isang individual dyan sa dyan sa ICI na binulsa lahat noong magkano yun? 80 million ba yun? Malaki-laki yun 800. Nakalimutan nun natin. Nandali lang. ICI budget. Malaki yung binigay na budget dyan. Malaki yung binigay na budget sa kanila. Pinondohan nung silang 41.4 million pesos. Saan napunta yung pera na yun? Yung approved budget ho nila approximately 41 million. Umigit kumulang ha. Saan napunta yun? Baka kinuha ng mga magnanakaw sa Malacanang. Diba? Yun lang naman yun eh. Okay, magpapaimbestiga na tayo, magpapapogi pa tayo, kikita pa tayo. Mula sa MPC, balik sa Yusek. Nagtaho tayo dito kay Attorney Trix dahil nga doon sa kumakalat na balita ngayon na di umano si Recto ang acting president ngayong mga panahon na to. Malaking balita ho ito mga kababayan. Game. Po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Ang pag-uusapan ngayon natin ang umuugong na acting president na sinasabing designation daw ni Secretary Ralph Recto, ni ES Ralph Recto. Right off the bat, sasabihin na natin ngayon pa lang, wala tayong nakitang appointment as acting president si Secretary Recto, si ES Recto. Wala po tayong nakikitang ganon at wala pong announcement sa media, wala rin pong announcement ang ating PCO. Bakit pumarag sa yung balita na ganon? Ang tingin ko, somebody made a mistake somewhere. Ang itinalaga na in charge ni Pangulo, may mga nagsasabing itinalaga si ES Ralph Recto ni Pangulo pending his trip or during his trip, alleged trip to New York. Okay, so ang dami ditong patong-patong. Number 1, is the president in New York? Was there an announced travel? Wala po tayong nakikitang ganon. May umikot na video na sinasabi daw ni Undersecretary Claire Castro na papuntang New York yung mag-asawa. However, pinabulaanan na ito ng ilang mga nag-post na nagsasabing yung kinote na video na yon ay luma. So, we have no announcement that the president is abroad. Okay. If the president is not abroad, there is no need for a caretaker or anything like that. Bakit caretaker lang kung presidente abroad? Because he is not incapacitated. Hindi po kailangan ang vice-presidente ang mag-take over at may president na po yun. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po vice-presidente ang itinatalaga pag abroad ang Pangulo. Okay? Abroad does not equal incapacity. Okay? Now, hindi ko alam kung sino ang nagpasimuno at nagsasabing acting president daw si ES Ralph Recto. Wala pong ganun. Okay? May nag-isip siguro na since siya yung nilagay in charge, acting president siya. However, sabihin na natin dito and as forcefully as possible, ang terminong acting president nakikita yan sa saligang batas. Maaaring itakda ang vice-presidente and only the vice president bilang acting president kapag ang Pangulo ay temporarily incapacitated. Okay? It's not about what he knows, Ma'am Teresa. It is not about what he knows, what he does not know, or anything like that. He cannot be acting president. Bakit? An acting official
dispenses or exercises all the functions of the official that he is acting for. So kung acting secretary ka, lahat ng duties, responsibilities, powers, and mandate ng secretary ng kalihim ay pwede mong gawin. Kung OIC ka, hindi lahat. Posibleng day-to-day functions lang. But you cannot exercise the discretion given to the secretary. Okay? Same with the president. Pwedeng caretaker. Nag-a-assist si ES. Si ES pwede yang pumirma on behalf of the president. Halimbawa, ng mga executive orders and so on kung itinalaga ito ng ating Pangulo. So, kung delegated function yan, pwede yan. And pwede rin yan temporarily. Pwede yan, si ES ang pumipirma ng mga EOs in the absence of the president. Yan. Absence meaning nagtatravel siya and so on. So, uulitin ko, wala po tayong nakikitang designation kay ES Ralph Recto na siya po ay acting president. Okay? Walang ganon. Huwag niyo pong sasabihin yan dahil baka mamiligro yung mga account ninyo. Uulitin ko, wala po tayong nakikitang nagsasabi na acting president si Ralph Recto. Ngayon, pwede nating sabihin na, bakit ganyan ang asta mo? Bakit gumagawa ka ng mga desisyon? Kasi hindi po yan kasama sa mga delegations of the ES in the absence of the president. If the absence is merely for travel and the president is not incapacitated. Okay? Pag incapacitated ang presidente, meaning he cannot dispense the functions of a president. Pag nagta-travel yan, he can. He is the president no matter where he is. Okay? Pero kapag may sakit siya, may temporary insanity, inooperahan and therefore wala siyang malay. Okay? Yan po ay incapacity kasi hindi natin siya pwedeng gisingin. Mr. President, kailangan ninyo mag-declare ng state of emergency. Walang ganon. Hindi caretaker ang magde-decide niyan. In cases like that, it should be an acting president because that is a decision solely given to the president. So, medyo kinakabahan ako dun sa ilang mga nag-comment sa page natin na bakit siya yung acting president? Ganon. So inuulit natin, wala akong nakikita na dinesignate siya na ganon because that would be unconstitutional also. I doubt if itinalaga siya na acting president. Walang ganon. Now please, for the love of everything that is good, don't tell me that magbebendalo naman sila. Hindi. Kasi yung ganyan, ang dali kumuha ng TRO, ang bilis-bilis lang yan. Because it is evident on the face of it. You cannot be designated an acting president because the Constitution is clear. Ang acting president na pwede lang, isa lang. Yung vice-presidente. Are there any rules that define the role of a caretaker? Kakasabi ko nga lang po, caretaker, OIC, lahat yan. Anything below an acting capacity means that you cannot exercise discretion. Hindi ka pwedeng mag-appoint, hindi ka pwedeng mag-disappoint. Meaning you cannot fire anybody. Okay? Because these are solely within the discretion of the president. Okay? When it comes to making decisions that are solely or belong to the president, hindi po yan pwede sa caretaker. Hindi po yan hindi pwedeng magpa-declare ng martial law. Okay? Kinakabahan ako sa mga account ng mga tao. Nag-aalala ako, syempre ang daming nagfa-follow pagkatapos sabi na bakit siya yung acting president? Hindi po siya itinalaga na acting president. Posibleng caretaker, lalong-lalo na kung
the president still has all his facilities and he is simply traveling. Wag niyo akong sabihan ng bendalo, ha? Wag po ganyan. Because the law, the civil code presumes that people will act within the law. They will act in good faith. Presumption po yun. So pag sinabi ninyo na hindi nila gagawin yun, kailangan may ebidensya kayo nun. Because the presumption is of innocence. The presumption is people will act with good faith. Now, I'm not saying I don't understand the emotion behind that. I do. I understand. I understand the loss of trust in officials of this administration. That is as plain as the nose on anybody's face. Okay lang yan when you feel that way, but do not make the assertion. Okay? I'm simply giving this advice to protect you and to protect your accounts. Marami pang leeway within the law to express our disappointment. Ang bawal is yung nag-iimbento tayo ng nakakapanira or nakakagulo, nakaka-confuse. So, pwede naman tayong manawagan. Oy, Mr. President, mag-press briefing ka naman. Yun yung dahilan kung bakit pinagdududahan ng mga tao yung authenticity ng mga statements na nasa Mount Samat ka talaga, na live kayo sa Mount Samat, ganyan. Pwede yun. Okay? Pwede nyo ring sabihin na, bakit hindi, nasa ng presidente, bakit si ES lang parating nakikita? At si ES ba ay within the bounds of his duties as the executive secretary? Sabi ni Jason Yang, sa batas ni Trixie, kailan ako gumawa ng batas? Hindi ko kasalanan if you feel disappointed. I am simply telling you what the law is. So bakit naging ganyan? Bakit sa batas ni Trixie? Wow! That's not saying anything except you're expressing your disappointment in me when all I am telling you is what the law says. Now, you can choose to not believe me, kailang yan. But you can also choose not to be here. Since hindi ka naman naniniwala at sa tingin ninyo, sa batas ko, then mali-mali yung sinasabi ko, nobody has forced you to be here. Nobody forces you to listen to somebody you do not believe in. Next. So yung mga sinasabi nyo, nagbibendalo naman sila. Saan? Kailan? Patunayan natin. Or at the very least, i-express natin na hindi tayo nagtitiwala. Sure, Mr. President, sure, ang ES, ang sipag-sipag, siya yung nakikita. Ikaw, Mr. President, di ka namin nakikita. Mag-press briefing ka naman. Kasi umarag sa ang balita tungkol sa inyong sakit, sinabi na rin ng inyong kapatid, may sakit ka pala, nasan yung nag-aalaga sa inyo? O di ba nasa na nga ba yung nag-aalaga sa inyo? Anong ginagawa? Pwedeng ganun. Pero let's not lie. Let's not make assertions that are not there or do not have any basis. Kasi this is also for your protection. Ganito ang nangyayari. Kaliwat kanan yung pag-file ng mga kaso. Nagbanta si Press Secretary Dave Gomez. Ngayon, okay lang, if you choose to do that because you want to be an activist, you want to push the envelope, okay rin lang yan. Okay yan. Kasi we can test the law. Kung gusto ninyo magpakulong, tapos ite-testing natin, o willing kayong makasuhan, at ite-testing natin kung tama ba yung pag-file ng kaso sa inyo, okay rin lang yan. But for those who do not intend to be that heroic, then we have to operate within the bounds of the law. So again,
Bakit hindi na lang natin sabihin ng maayos? Press briefing naman dyan, personal, Mr. President, no? Live. At saka, yung live talaga, hindi yung re-live. No, Sir Maru. Sabi ni Maru, kung wala po president sa Malacanang, then Sarah should be there sana. No, ma'am or sir. Hindi po kasi nire-require yan eh. Walang batas at wala yan sa saligang batas. Pero in case temporarily incapacitated ang Pangulo, isa lang ang pwedeng maging acting president. Only the vice president. Okay? Pero ang ES, ano ba ang trabaho ng ES? To assist the president. Siya yung primus inter pares among the secretaries. Siya po ang, kumbaga, ang leader, the first among equals sa mga cabinet secretaries. Depende sa context yan, Sir Ray. Sabi ni Sir Ray, hanggang kailan po ba pwedeng hindi magpakita ang presidente? At patunayang nandyan pa siya bilang presidente. Well, sa akin, it depends on the context. So, kunwari, the president supposedly left the country or may mga or walang announcement after so many days, walang activities, hindi siya nakikita. Pwede yan eh. Now, recently, like a month ago, the president had an operation. Okay? At supposedly overnight, operation ba? Hindi. Was confined to the hospital. My apologies. Naku. Recently, the president was confined overnight in St. Luke's. Di ba? Naku. In-announce naman Matindi yan ha. nila yan. At sinabi, diverticulitis, it is nothing serious, umuwi na siya. But given that context, kasi nga, ang konteksto niyan is, ang diverticulitis can turn deadly. So, there should be updates with regard to the president's current condition. Kumusta na yung kanyang diverticulitis? Recently, if hindi po ako nagkakamali, si press briefer, Palace press briefer, parang bikini lang, no? So si Palace press briefer, sabi niya, in diverticulitis, ganito naman, kailangan mag-iingat siya ng kinakain niya, hindi pwede siyang maraming kainin, hindi siya pwede magpagod. Is an admission that the president has a condition. Therefore, if the president is missing, para sa atin, ilan, dapat reasonable time. So kung kunwari, reasonable time, like 2 or 3 days, pwede naman tayong magtanong. So, but if you're asking for a certain time period within the law, walang nakalagay po sa batas. Di po ba makademand ang Supreme Court? No. No. Ma'am, the Supreme Court will not act on its own. It will only act if there is a case before it. So, pwedeng may mag-file ng kaso, and then, if the court gives weight to your argument and your petition, pwede silang mag-issue ng order. But you must make the case, meaning you have to prove that there are sufficient factors here that would indicate a need for transparency on the president's state of health. Yan. Sabi ni Ma'am Rosalie, bilib ako sa mga sinasabi mo bagaman alam ng lahat suporta ka kay VP. Ayaw mo na ang ordinaryong Pilipino ay mapahamak sa pagsasalita ng tunay na saloobin. Hindi po, saloobin okay lang po. Saloobin okay lang yan.
Pero ang delikado ay pag tinawag tayong fake news. Mm. 'Di ba? Pag tinawag ang individuals na fake news, kamakailan nga nag-file ng kaso, ng 2 kaso si Secretary Dave Gomez. Meaning napaka-sensitive nila ngayon. Mm. Kung sa loobin, kung feelings natin, okay lang yun, legal yan. Kasi ang feelings are neither right nor wrong. You can say, I feel angry because of this. Sabi ni Mama Bear, di po kaya nagtatago lang si BBM kasi may kinakaharap na problema ang bansa natin? Posible din po yan, ma'am. Yes. Can an acting president appoint her ES and other secretaries? Well, you will have to fire the current ES. And yes, that's within the powers of an acting president. Pwede namang ibalik ni presidente lahat kung sakasakaling bigla siyang gumaling. Sabi ni Ma'am Elena, nakakainis na talaga kasi nga panay pagtatakip lang sila, di nagsasabi ng totoo kung nagkasakit siya talaga, dapat maglabas sila ng medical record ng presidente. Paano nagpa-opera sa cancer? Wala po akong sinasabing nagpa-opera siya. Nagpagamot siya, overnight siya. Hindi ko sinabing na-operahan siya. Example po yun. To file a case against the VP not to act as the interim president, they have to let the VP sit first. Ano yun eh? Ministerial yun. Basta the president is going to be incapacitated. Thank you kay Sir Paul. Here. Thank you ulit kay Sir Paul. Ma'am Marisa, maraming salamat po. Solid DDS, SDS here. Laban tayo, Attorney. VP must be authorized to replace as president as per Constitution. Kung malala ang sakit, surrender or resign na. Ang pinagdidiskitahan na lang talaga, and this is where the medyo may vagueness kasi ang nakalagay in case of serious illness. So we have to make the case. If we're going to file one with the Supreme Court, kailangan mapatunayan natin na yung diverticulitis niya has become a serious illness or is a serious illness. My thoughts sa panunumpa ni ES Recto. Okay, that's another thing we need to talk about. Kasi kaya nga nagkagulo dahil nagsasabi yung mga tao, maging acting president, hindi pa nga nako-confirm. Okay, iba yung issue ng confirmation. At dito, tama ang mga tao. Unang-una, November 17, 2025, nung inappoint si Secretary Ralph Recto, ad interim appointment yun. Ang ad interim appointment, ibig sabihin, inappoint siya during a recess. So, pwede lang siya mag-hold ng position until the next recess. Pag inabot siya ng recess at wala siyang another appointment, then technically, hindi na siya ang ES. So,
hindi siya dinesignate na acting ES. Now, if he was designated as acting ES, well, hindi kailangan kasi yung inappoint siya noong November 17, he can already act as ES because it's an ad interim appointment. Ang problema, nag-recess ng Pasko ang Congress. Tapos nag-recess, magre-recess na uli sa June. So, kailangan meron siyang panibagong appointment. Wala siyang panibagong appointment. O sabihin na natin, kunwari, in-appoint siya at the time na Congress is in session. 30 days lang yan. Kailangan makapasa siya ng CA. So, isa pa yun. Wala siyang reappointment at hindi pa siya nakakapag-CA. Kasi kailangan yung reappointment na yon kung wala ka pang CA. So, November 17 until December 25 or 24, wala siyang bagong appointment, wala din siyang CA. So, tapos, di tumuloy. Ito, nag-Holy Week recess. Recess din ba yung Holy Week o break lang? So, kung recess yung Holy Week, then ibig sabihin yan ay wala pa siyang reappointment, wala pa rin siyang CA. So, ako, I am of the opinion na kailangan niya ng reappointment or, di ba, umalis na siya. So, hindi issue yung acting president. Hindi siya acting president by any means. Pero hindi siya na dapat ang ES. So, ang tanong, bakit ayaw ni Pangulo mag-issue ng mga reappointments? Bakit wala sa kalendaryo ang commission ng appointments ang kahit anong pagdidinig sa mga recent appointments ng Pangulo? Ano ang iniiwasan nila? May pananagutan ba ang PCO if misinforming and wrong news about the status of the president or status of the country? Yes. Hindi lang po tayo ang pwedeng makasuhan ng Article 154. Hindi immune from suit ang secretary ng PCO kung nagmi-misinform siya or yung undersecretary na Palace Press Briefer kung nagmi-misinform siya at kung yung misinformation na yon can affect public order, public safety, and the public interest and the parang financial and the credit standing of the country. So yes, actually, yung mga government officials, they can be sued or violation of Article 154 of the Revised Penal Code for unlawful use of means of publication kung ang purpose nila ay manlinlang or kung nandilin lang sila and yung panlilin lang na yon ay makakaapekto sa public order, national interest, and the credit of the country. Sabi ni King, kaso yung misinfo niya with approval naman yata ng President. That does not make it true. Hindi po elemento yung approval ng presidente na yan. Kung ginawa niya, walang nakalagay na exempt siya pag sinabi ng presidente na magsinungaling ka. Ang presidente immune from suit, siya hindi. Hi kay Marcus, nanonood sila sa Sarangani. If the president's inner circle knowingly hides his actual health condition, can they be held accountable under the law? Yes, actually. Yes, they can.
well, they can if, for example, malaman natin, wait, actually hides the health condition. Wait. Let me think about it, ha? Hides the health condition. Pwede administratively but not criminally. Yan, double check ko lang. Double check ko lang, ha. Check the revised penal code. Okay. Administrative, pwede. Meaning, pwede silang tanggalin or kung malala talaga, tanggal plus perpetual disqualification kasi nakaka-apekto yan ng public interest. Sabi ni tweet ni Red, it's evident that na may nagtatanim ng mga fake news kasi mainit ang mga tao sa gobyerno ngayon. Kaya kahit anong balita, pinapapa. The ball is in our hands not to fall for their tricks. Thank you. Ma'am Elena, pag yung mga doktor po ay nagsalita ng walang pahintulot na nanggagaling sa kanilang pasyente, sila po ay maaaring mawalan ng lisensya. Bawal ho yun, bawal Kaya yun. nagbabalanse sila. Ano ba ang pwede nilang gawin dito? However, it is possible but I do not advise it, ha? Let's say a doctor decides to be the hero and divulge to the public health information about the president, his patient, because it might affect the public interest. So, ang nakikita ko is that even if somebody files against him or his patient files to have him lose his license, if the president is replaced, kumbaga, the next president might be able to give some kind of pardon or help in arguing the case before the PRC for the doctor. Okay, for purposes of discussion, pwede bang wag na natin sabihin yung bendalo? Okay? Alam nyo kasi, it means na ang sinasabi namin dito, ine-explain na namin yung batas, ang sasabihin ninyo, bali wala yung explanation mo kasi wala naman silang, hindi sila sumusunod sa batas. But like I said, the civil code is clear that the presumption, we presume that everybody obeys the law or acts in good faith. Pag hindi po sila sumusunod, because that is what the Constitution says, the presumption of innocence prevails. So, when does that presumption, when is that presumption rebutted? When you allege and prove your allegations that they violated the law. That's why there are criminal cases. Now, that's also why the libel laws say a malicious imputation of a crime, vice, or defect constitutes libel. Now, the reason we are explaining this is so that even if I'm sure you will insist na tama kayo and this is what you're going to do, okay lang. To provide lang awareness of what they could do ahead of time.
Hindi ko po alam saan nanggagaling yung mga balita na to. So Recto is gonna be the candidate of the loyalists and face VP Sara. Wala po akong sinasabi na ganun. At wala po akong nakikitang balita na ganun. Hi kay Jepson. Sinong pwede mag-check mismo sa presidente sa Malacanang sa kondisyon niya? The Constitution says that the Secretary of Defense and wait lang ha. Okay. Wait. Hindi lumilitaw yung mismong Article 7. Bilang, sorry po. Yan. Ayan, the Chief of Staff, the members of the Cabinet in charge of National Security and Foreign Relations, and the Chief of Staff of the Armed Forces shall not be denied access to the President during such illness. So sila yung pwedeng mag-check. Kasi hindi sila pwedeng ma-deny. Kailangan makita nila ang Pangulo. Sabi ni Faith, di po pwedeng magsalita ang Supreme Court sa overstay ni Recto SES since wala naman siyang reappointment. Anong ginagawa niya sa Malacanang? So, ulitin ko para dun sa mga hindi sanay tumambay dito. The Supreme Court, bawal epal. Ang mandato ng Korte Suprema ay mag-decide ng cases or controversies na inihain sa kanila. Meaning, magsasalita sila through their decisions. So kung gusto ninyo na makialam, quote-unquote, ang Korte Suprema o mag-issue ng order ang Korte Suprema, kailangan mag-file ng kaso. Actually, King, may post si Senator Amy tungkol dito. Pero ang sinasabi nga niya, nasan yung tagapag-alaga niya? O mabuti pa, doon na nga lang yung kapatid niya sa kanya. O, that way, mailalabas. Hindi niya sinabi na, dali ninyo sa akin, o ilabas nyo yung info na yan. But she says it in a roundabout way. Oo, pwede natin ipagdasal na may mag-hero doon sa sa mga doktor. Tama po 'yon. Sana. Pero hindi natin sila pwedeng pilitin. Pero kung aakuin nila yung responsibility na magsabi sa publiko, then I am sure a lot of us will help him plead his case before the PRC. His or her, ha? No. Sabi ni Izon, can the alter ego principle be used to justify the cabinet's performance of presidential duties during a period of illness? Or is that doctrine strictly limited to administrative tasks? The alter ego doctrine does not apply in cases of incapacity. Anong alter ego mo kung patay yung ego? Diba? There's ego, there's alter ego. Kung incapacitated, how can you be the ego? That is why there has to be an acting president in times na incapacitated yung tao, yung president.
Yan. You can state it like this. We hope that a credible doctor would once and for all disclose an official medical info. Putting further delay on this matter destabilizes the overall economic welfare of the people. Yes, but we will also have to pray for that doctor. Sabi ni James Lobaton, ba't si Castro at si Recto yung acting president? Hindi po sila acting president. May pananagutan ba ang doktor kung may malalang sakit si BBM? Di niya sinabi? Wala po. Hindi obligasyon ng doktor mag-disclose. Obligasyon yon ng press secretary. Sabi ni Shini, anong paraan para magkabati na sila Sen Aimee and PBBM? Aba, di kailangan mapatahimik nyo muna from interfering yung unang ginang. Kasi pagkakaintindi ko sa kwento ni Senadora Aimee na isinasa publiko niya, ay mayroon siyang kumbaga may balakid. Pag na bigla si B and naging presidente na si Inday, mawawalan sa isa, wala ng impeachment kasi ang ini-impeach ay si Vice President Inday. Hindi na siya Vice President Inday. Pagka may nangyari kay Pangulo, President Inday na siya. So, hindi po transferable to the President ang impeachment. Kung nuwari maging presidente si VP Sara, pwede ba mapalitan ang speaker? Depende yan. Kung may sway siya doon sa House of Representatives, in the end po, it will still rely on the vote of the congressmen. Kasi ang speaker, pinipili yan ng mga congressmen. May influence ang presidente kung marami siyang kakamping mga congressman. Hindi po, Ma'am Gemma. So it means di na talaga maka-act as president si BBM pag totoo na acting si Recto. Ma'am, there is no instance na pwedeng legally mag-acting si Recto. Hindi talaga hindi yan legal. I'm sure that what you're thinking of is that he will try. Kasi nga tinatago nila yung sakit. Pero illegal nga po yan. At mananagot siya later on. Usurpation po ang tawag dyan. And that one is a criminal offense. Sabi ni Sheena Lynn, oo nga, kasi yung kinakasuhan sa impeachment, VP, if president na siya, wala na po. Dismissed. Hi kay Ami. Si FPGMA, sana maging speaker ulit, otherwise maging economic advisor ni VP soon. Sabi ni JP, if ever umabot sa Senate ang impeachment pero di pa din nakikita si BBM, pwede bang mag-insist ang mga senador na proof of life ni BBM bago ipagpatuloy? Actually, pwede. Pwede. Kasi Senado yan eh. Pwede naman sila mag-issue ng resolution eh. Ngayon, kung hindi gumalaw ang Office of the President, may dahilan na tayo magduda. Bayan talaga harap-harapan na. Ay, kay Adrian 123Q, sabi ni Apps,
dapat na siguro magpunta sa Supreme Court para mag-demand ng constitutional right for our VP na dapat siya maka-take over as president. Actually, ang dapat niyan is questionin natin yung competence ng Pangulo. Bakit parating nawawala? Kaya pa ba niya? Kasi parang nilalabas lang pagka matindi na yung ugong nasa ng presidente. Lalabas siya sandali, live ng sandali, tapos mawawala na naman. Okay, para hindi po ulit-ulit, hindi po pakialamero ang Korte Suprema, kailangan ng kaso. The court speaks through its decisions. Okay, again, the court speaks through its decisions. They cannot act motu proprio, hindi po sila pwedeng umepal, hindi sila pwedeng magbigay ng opinion nang walang nagtatanong sa kanila through a case. Actually, bawal ang opinion eh. Kailangan mag-file ng kaso. Okay, hindi ko na kumbaga may kakulangan talaga sa educational system natin kung marami po ang hindi nakakaintindi ng paghihiwalay ng mga sangay ng gobyerno. So at kung paano po nakikilahok ang Korte Suprema dito. So, uli, nakakapagod lang. Pero hindi ako nagagalit. Sobrang nakakapagod lang dun sa tanong na hindi ba pwedeng makialam ang Korte Suprema? Absolutely not. Yes po. If ever mapalitan ni Sara ang presidente, pwede pa rin ba po siyang tumakbo this coming 2028? Yes. Actually, if this had happened earlier, pwede rin. Since 2024, pwede na siya. Or 2020, yeah, since 2024. You're welcome, Sir Ami. No. If VP Sara becomes president, can they still file impeachment based on alleged violations when she was VP? Not according to the Supreme Court decision in Duterte versus House of Representatives. So no, sir. Thank you kay Rosen, thank you kay Baby Ten, kay Marichu Tonggol, kay Mamarichule. Thank you kay Wins Marasigan, kay Sir Paul, kay sabi ni King si Sen Aimee, quiet siya ngayon eh. Hindi kayo nagbabasa ng Facebook niya. Ulit nga niya sa Facebook eh.